Nestor, sila na ba yung malaking isda na sinasabing kakasuhan ngayon ng Ombudsman dahil sa flood control scandal? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang tinutukoy niya na big fish o malaking isda ay si Curly at Sara Diskaya. Anya mula pa ng 2016 ay nag-operate ang mga ito at marami anyang pera na ninakaw. Bukod sa dalawa, may siyam pa na kinasuhan sa Malolos RTC na mga opisyal at tauhan ng DPWH Bulacan 1st District. Kasong malversation ang isinampa ngayon ng Ombudsman laban sa kontraktor na si Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya at sa siyam pang opisyal at tauhan ng DPWH sa Bulacan. Kasama sa mga nagsampa ng kaso, si Assistant Ombudsman Miko Clamano at DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang isinampang kaso ay may kinalaman sa substandard flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Nagkakahalaga ang proyekto ng 54 million pesos. Anya, ayon sa direktiba ng Pangulo sa kanila, kailangang managot ang dapat managot. Nakahanda rin silang maglabas ng ebidensya laban sa mga ito. Pangunahin na sa mag-asawa na tinatawag nilang big fish o malaking isda na umano'y sangkot sa iba't ibang flood control scam sa bansa. Ang Diskaya parang napores yan dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. At 2016 pa lang nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Iba't ibang project mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang kanilang binaboy. At dahil doon, grabe yung mga pagdurusang dinaranas ng mga kababayan natin. Kagaya sa Bulusan, sa Kalumpit. Samantala, sakaling ilabas ang warrant of arrest, ayon kay Secretary Vince Dizon, posibleng manatili pa rin sa kulungan si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa kasong kinakaharap nito na malversation at corruption sa 96.5 million project sa Davao Occidental na siyang beneficial owner ng St. Timothy Construction. Pero tanungin natin ang ombudsman, pero tingin ko, doon na siya. No, depende kung saan dito si Curly. Si Curly, kung saan i-designate nung korte, kung saan yung magiging kulungan niya. So, hintayin na lang natin yan. Samantala, bukod sa big fish, may susunod pa na sasampahan ng ombudsman pero hindi muna sila maglalabas kung may iba pang opisyal gaya ni Senator Jinggoy Estrada na sinampahan na rin ng kaso. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.